In fact, sinabi ni Secretary de Lima, kaya kinuha ka niya dahil sa inyong lahat, ikaw ang pinakamatalino, may leadership. Narinig mo yan? Kay Director Bukayo ko po yata narinig yun, Your Honor. Okay. Narinig mo rin na sinabi ni Secretary de Lima na asset ka ng gobyerno. Yes, Your Honor. Asset ng gobyerno. Narinig ko po yung Nationwide Television, Your Honor. Totoo yun. Hindi po. Okay. Hindi ka rin personal asset niya. Hindi rin po. So, wala kang loyalty kay de Lima, wala kang loyalty sa gobyerno. Wala po. Ang tanging hangad ko lang po talaga ay makalaya ng mas maaga. Disobedient sa batas na nagpasok sa akin sa loob. The only way na nakikita ko na makalaya na mas mabilis ay maging obedient ako sa patakaran ng Bureau of Corrections at BJMP. Very good. At sinabi ko na sa iyo ang chances na pwede kang makalaya. Basta't ang sasabihin mo dito ay pawang katotohanan. Yes, Your Honor. Sinong gumawa ng affidavit mo? Ako po, Your Honor. Ikaw, Yes, Your Honor. in Tagalog. Yes, Your Honor. Hindi ka nag-aral ng law. Hindi po, Your Honor. Assisted ka ng lawyer sa affidavit na ito, di ba? Actually, siya lang nag-print niyan eh. Ano? Siya na lang po nag-print. Ako po lahat gumawa yan. Siya lang ang nag-print. Yes, Your Honor. Meaning, doon sa printer. Opo. Ikaw ang nag-type doon sa computer. Hindi po. Habang nakiga po ako sa kama, dinidictate ko po sa misis ko yung gusto kong sabihin. Tapos sinusulat niya. Tapos ipinprint po ni attorney. Misis mo? Opo. Bakit nasa loob? Nasa hospital po ako, Your Honor. Nasa hospital ka Opo. nung ginawa ito. Opo. So, ang wife mo ang nag-computer. Actually, nung isang araw, yung anak ko, and then kagabi, yung misis ko. Dictation ang ginamit mo. Yes, Your Honor. Dictation, ha? Yes, Your Honor. Wala man lang draft. Wala po. Talo mo kaming mga abogado. Pag kami gumagawa ng affidavit, meron kaming written draft. Tanungin mo yung abogado mo kung nakakadiretso ba siya. Diretso. Lahat-lahat. Ikaw na magtanong. Attorney, gumagawa ka ba raw ng ano? Kailangan may draft ba? Yeah. Pwede pong idiretso sa computer, Your Honor. Diretso sa computer. Doon Yes, ka Your na magko-correct sa computer. In the case of JB, Your Honor, can I... Hindi, ikaw. Yes, Your Honor. Okay. I can make a draft direct to the computer. Kaya nga, Make some reviews. and Kaya nga, finalize diniretso everything. ko sa'yo para ikaw na rin ang sumagot. Few questions lang naman. Assisted by. Ano ibig mong sabihin sa assisted by? I was the one assisting JB Sebastian In what manner? when he made the narration of facts, Your Honor. So when he made the narration of facts, in-assist mo siya. Yes, Your Honor. In what way? First, Your Honor, it was the wife who wrote the statement of facts given by JB Sebastian. In a piece of paper. Yes, Your Honor. Okay. Then after that, I encoded it and convert it into affidavit form. Okay. That's the manner by which I assisted Okay. JB Sebastian so that the narration of facts should be chronological in order so that it will be presented in a manner that everybody would understand Very good. the import of his affidavit. Very Your good. Honor. Kasi kanina, ulitin mo nga yung sinabi mo kanina, JB. Alin po, Your Honor? Isipin mo ha, Opo. sa pagsisinungaling mo kahit konti, Opo, Your Honor. lang bali Yes, Your Honor. yung immunity mo. Naiintindihan ko po, Your Honor. Sinabi mo kanina ng asawa mo ang nagko-computer, Siya na po ang nag-handwritten po nung dinidictate ko habang nakahiga po ako sa kama, Your Honor. siya ang nag-handwritten. Yes, Your Honor. At ang anak mo ang, Nung first day po, nung nakaraan, yung anak ko po ang nagsusulat. And then, nung isang araw or kagabi, yung misis ko po ang nagsusulat. okay, walang participation yung abogado mo. Madalas pa nga po kami magtalo eh. Okay. Kasi ang gusto niya, brief and concise lang, direct to the point. Sabi ko, paano papasok yung in aid of legislation kung hindi ko ikikwento magmula 2001? Ang galing mo. Concerned ka sa in aid of legislation. Kaya lang, kung babasahin mo, mamaya, printed na ang transcript niyan, magkaibang sinabi mo sa sinabi ng abogado mo. Anyway, tuloy ako dito.
Halimbawa, pagawin kita uli ng affidavit na ganito, mga ilang minuto mo magagawa yon? Saglit lang po, Your Honor. Ilang minuto nga? Ah, 20 to 30 minutes, Your Honor. Ganito ha? Tapos mo ito, 20. Kaya bigyan niyo lang ako ng 3 minutes para basahin ko ulit and then susulat ko ulit. Tatanungin ko sana yung abogado mo, kaya lang lalong magtatagal tayo. Kailan ka pumasok? 2009? Yes, Your Honor. At nakilala mo doon si Secretary de Lima. First meeting, I think 2011, Your Honor. 2011. Your Honor. I recall na sinabi mo na nagkita kayo ni Secretary de Lima 8 to 12 times. Not precise, Your Honor. Maybe 8 to 12 times. Alam mo, 12 minus 8 is 4. 50% of 8 is 4. So, 8 to 12 is 50% more. Alin ba talaga? Medyo nakukonfuse po kasi ako dun sa times na nag-usap kami ng diretso between dun sa mga times na nagkita lang kami nang hindi naman kami nag-usap. Kasi frequent din po nagpupunta si Secretary de Lima dun. Frequent siya na nagpupunta saan? May mga surprise inspections po siya and then may mga times na po na kailangan ng dialogue sa mga inmate leaders na katulad ko. Magtatagal talaga tayo dito. First time, kailan kayo nagkita ni de Lima? During nung pag-iba ng Kubol with Congressman Pariñas. Second time? Galing po ako ng Bartolina sa Medium. Binalik po ako, pinuntahan po ako ng Secretary de Lima. Third time? Nung sumabog po yung Granada. Fourth time? Halo-halo na po. Merong isang time na pumunta siya sa Ang sa fourth isang time, hindi pwede maging halo-halo. Be specific. sa dorm 9A, 9B, pinatawag niya po ako at tinanong niya ako bakit daw mabango yung brigada na yun. Panglima? Sa isang simbahan po, pero hindi po kami nagkausap. Panganim? Hindi ko na po talaga matandaan, Your Honor. Hindi mo pala matandaan. Pagkatapos sasabihin mo, sigurado kang 8 to 12 times. Hindi ko po sinabing sigurado akong 8 to 12 times. Pero sigurado kang 8. Kaya po sinabi ko kanina na hindi po ako sigurado. Ngayon mo lang sinabi. Sinabi ko po kanina, Your Honor. Well, ulitin ko. 8, 9, 10, 11, 12. Hindi na po ako sure kung ilang beses. That's why Dahil 8 to 12 tinanong na times. kita. Yes, Your Honor. Ulitin ko, from 1 to 8. Malala mo pa ang arrangement? Hindi na po. Hindi na. Hindi na. Yung arrangement po kanina, Oh. yung from 1 to 6. Oh. Baka maalala ko po ulit. Okay. Dito sa affidavit mo, alam mo ang arrangement nito, di ba? Yes, Your Honor. Kasi magaling ka. Sabi mo, in 20 minutes, tapos mo ito eh. I'll try, Your Honor. Kung tanungin kita sa arrangement ng affidavit mo, sasagot mo. Yes, Your Honor. Ha? Siguruhin mo ha. Pag sinabi mo tatanungin kita at pag nagkamali ka, ako mismo magre-recommend na tanggalin ang immunity mo. With all due respect, Your Honor, ano po ba tinetest natin dito? Yung credibility ko, yung talino ko? Mamili ka. Credibility, talino. Yung katotohanan lang po kasi ang sinasabi ko rito eh. Baka naman po Wala akong tanong kung katotohanan o hindi. Ikaw mismo nagsabi, tinetest ba kita sa credibility o sa talino? Ano sa tingin mo? Parang sa talino po, Your Honor. Sa talino, hindi credibility. I'm sorry, Your Honor. Okay. Ako. Kilala mo si Magleo? Yes, Your Honor. Sinabi ni Magleo na confident ka at confident mo siya at advisor mo siya. Totoo yun? Hindi po totoo yan, Your Honor. So, nagsisinungaling si Magleo sa paragraph 18 ng affidavit niya? Yes, Your Honor. Nabasa mo ba yung affidavit niya? Napanood ko lang po sa TV, Your Honor. Parang nabasa mo na rin yun. Somehow, Your Honor. Malala mo kung anong kasinungalingan doon? Maliban sa sinabi niya na advisor at confident mo siya. Sa natatandaan ko po, lahat ng sinabi niya, hindi totoo, Your Honor. Lahat ng sinabi niya, hindi totoo. Okay. Tandaan mo yun, ha? Magleo.
Sinabi dito ni Magleo na ang maximum security compound ng NBP ay tinatawag na Little Las Vegas. Totoo yun, hindi? Totoo po, Your Honor. O sumali ka na. Lahat ng sinabi ni Magleo sa affidavit niya ay hindi totoo. Ngayon, sinasabi mo ng totoo. Ang sinasabi ko po, hindi lahat ng sinasabi niya tungkol sa akin na paratang niya sa akin na hindi totoo. I'm sorry, Wala Your Honor. pa akong tinatanong about paratang. Yung sinabi- Nagsimula pa lang ako doon sa confident ka. Yes, Your Honor. Paratang Malala po mo yun? Opo, hindi po totoo yun. Hindi. So, ito hindi to paratang. Yung Las Vegas po. Oh. Totoo po yan, Your Honor. Hindi paratang. It's not about me, Your Honor. It's about believe it, Your Honor. Okay. Alin pa doon ang hindi totoo? Hindi ko na po ma-recall lahat ng sinabi niya, Your Honor. Okay. Paragraph 3, sinabi niya na noong panahon na nandun siya sa loob, at nandun ka rin sa loob until now, ang maximum security compound was the Drug Trade Center ng Philippines. Totoo yun? Yes, Your Honor. Okay, so hindi ito paratang din. Hindi po, Your Honor. Okay. Also, paragraph 4, sa panahon na yon, ang bentahan ng droga ay umabot sa bilyong piso. Billion, Your Honor. Billion or billions of pesos. Billion, Your Honor. In fact, sabi niya, si Peter Ko, as of 2012, ay may collectible na humigit kumulang 1 billion pesos. Totoo yun? No personal knowledge about that, Your Honor. Wala. Wala ka ring personal knowledge sa relationship ni Laila de Lima at Ronnie Dayan. I do not know Ronnie Dayan, Your Honor. Kaya nga, wala kang personal knowledge. Yes, Your Honor. Okay. Dito sa... Mahaba pa ba yan, Vice Chair? Zero na eh. Ganado ka pa ba? Ganado ka ba? Anyway, dyan lang ho pinapakita ng committee na ito na wala po tayong kinikilingan at totoo lamang po ang ginagawa natin. We want to be fair to everyone. And this is also to serve notice to all other witnesses who will come before this committee. Wag ho kayong magsisinungaling dahil napakagagaling po ng miyembro namin para kami paikutin nyo. Iba na lang siguro munang magtanong. So, hindi pa. Pero kung we will give you additional 3 minutes, Your Honor. Sige. Okay, thank you. Balik tayo kay Magleo. Yes, Your Honor. Paragraph 13. Kilala mo itong si ex-Police Superintendent Rafael Cardenio? Yes, Your Honor. Kilala mo rin si ex-PSI, whatever that means, Loriman Manrique? Yes, Your Honor. Police Senior Inspector, Your Honor. Okay. Sinabi dito na kaya ni Magleo nalaman ang planong paglipat to NBI ay dahil plinano ito ni JB Sebastian at saka ex-Police Superintendent Cardenio and ex-PSI Manrique. Hindi ito totoo. Hindi po totoo, Your Honor. Sabi ko na nga ba eh. Let me focus on December 2014. Yes, Your Honor. Before that, may Gulangko faction, may Sebastian faction. Wala na pong faction kasi nag-resign po ako, Your Honor. Pero talamak ang drug trading doon. Yes, kaya po ako nag-resign, Your Honor. Sino ang mga drug lords? Yung mga pinakamatataas. Nabanggit ko po kanina, I'm willing to give a list to the Department of Justice Secretary, but I cannot divulge it in a nationwide television, Your Honor. Alam mo, hindi ako believe doon. Kasi ang pinoproteksyonan mo, yung doon lang sa loob, hindi ko naman tinatanong yung sa labas. Hindi ko po